Hello mga taga-Earth. Ay, ibang vlog pala yun. So, hello po mga katropa. It's me again, katropang Marbs, and welcome back sa ating series na, wow, series? Ano to, nagpi-preaching? A Broken Christian Confession. Yun po yung pamagat talaga niyan. And siguro naman nakita niyo yung title sa vlog na to. It's, I'm happy and gay. Wow, diba? So, actually, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan tong vlog na to kasi nakipag-ano pa ako nakipag-discussion pa ako kay Lord kasi sobrang, ano ba, sobrang ano tong vlog na to sa akin. It's personal and I'm sharing personal sa madlang people, sa online world, and I don't know kung ano yung magiging result talaga niya, to be honest, kasi I expect ko na may bashing and both from Christian and non-Christian. Pero yun nga, sabi ko nga, nakipag-discussion muna ako kay Lord. Actually, matagal ko ng plano to, itong vlog na to, pero kasi I always check na my heart kasi our heart is deceitful. So, ayun, ang galing lang kasi pagbukas ko ng Holy Bible app is pinaremind sa akin yung sa Hebrews chapter 12 verse 2. So, sa NLT version ko siya babasahin. Yung sabi dito, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he's seated in the place of honor beside God's throne. So, before po ako magpatuloy, disclaimer muna ako. So, hindi po ako isang Bible scholar, hindi rin ako Bible teacher, hindi rin ako, anong tawag doon? Yung basta maalam sa Bible to be, pero gusto ko matuto more of sa Bible Lalo ng history, yung context niya, and ayun. So, di rin po ako pastor, pero di natin alam. Ganon, may pangarap. So, isa lang po akong ordinaryo Kristiyano na makasalanan, na nagsisik talaga ng relationship with Lord, and ang hangad ko talaga is mas lumalim pa yung spiritual walk ko, yung journey ko talaga about yung sa faith ko. It's something na talagang anong tawag dito, gusto ko siya magkaroon ng maging fruitful, or yung actually maging ano pang tawag dito, hindi naman maging santo. Although, I mean, mahabang usapan yan Basta, anyway, so, ayun, dami kong haba na ng intro, no? So yun nga, don't expect ko na more of mag-share ako ng mga, I mean, siguro may mga pagkakataon mag-share ako ng mga Bible verse, pero dito sa vlog na to, hindi ko sure. Kasi nga, I'm happy. So, ano ba, actually may cheat code nga po ako. Then, ba't ko ba siya sinishare? Kasi ang gandang timing. Actually, yun nga, Holy Wednesday, April 1, April Fool's Day pati ba? So, kung nandito ka sa vlog na to at pinapanood mo, hindi ako nandito para manloko. Gustuin ko man, pero ayoko. That's bad. I mean, personally, ayoko nang nanloloko, ayoko niloloko kasi ang sakit niya, minsan na ako naloko. May hugot. Pero, yun nga po, paano ba? Itong vlog na to, it's about talaga po sa pinagdaraanan ko. And, ang galing nga, kasi yun nga, April Fool's Day, diba? Then, title niya, I'm happy and gay. Sa totoo lang, di po ako happy. Wait lang, inom lang po akong kape. Bakit nasabi ko hindi talaga ako happy? Una muna, letter H sa happy. Mas marami pong pagkakataon or araw or siguro mga oras na rin na I feel hopeless po. So, yun, nawawala na talaga ako ng pag-asa sa buhay, sa nangyayari sa buhay ko, personal po, and tapos ito pati ba yung nangyayari sa buong mundo. So,
ay, feeling ko ang dami magre-react. Sabi, Christian ka pa naman, naturingan, pero nakakaramdam ka ng hopelessness. Actually, inisip ko nga eh, may share ko yon. Pero yun nga po, mahabang kwento to. So, i-share ko lang talaga yung meaning ng happy. So, yun po, H. Inisip ko nga, pwede yung sa yung heart issues. Sa totoo lang, ang dami ko pong issues sa aking puso. Pero yun nga, yung H, hopeless po. May mga araw talaga na feeling ko wala nang pag-asa dahil nga sa mga nangyari sa buhay ko, dahil nga sa mga decision ko, kumbaga sa nakalipas na taon, may mga decision talaga ako masasabi ko na sobrang palpak. Sobrang maling-mali, sobrang hindi talaga nakaayon sa gusto mangyari ni Lord sa buhay ko. And I feel talaga na deserve, sabi nga ng isang kaibigan ko. Ay, oo, deserve naman talaga, sa totoo lang. Pero wala eh, nangyari na. I mean, masasabi ko naman natututo ako. Pero yun nga, sobrang ano lang talaga, unexpected na nung nangyari siya is hindi rin ako makapaniwala na nangyari siya. Sorry hindi rin talaga mabuo yung thoughts eh. Pero sana nagme-make sense po talaga. So yun nga, H is for hopeless. Hindi hopeless romantic Hopeless po talaga, nawawalan ako ng pag-asa. May mga araw po na ganun. And praise God kasi may mga pagkakataon na nire-remind pa rin, hindi pala always nire-remind ako ni Lord na may pag-asa pa rin ako, diba? So, ayun po, kung paano ko nire-remind ni Lord sa ibang vlog na lang. Kasi gusto ko lang talaga siya i-share yung pagiging happy. Pero hindi talaga ako happy. So, sad. So, anyway. So, ano po yung letter A? Sa happy is addiction. Ito po sobrang for me, sobrang first time ko pong mag-share talaga nito sa online. And may ilang tao rin naman po yung mga masasabi ko na trusted ko na nakakalam po talaga ng addiction ko sa porn. So, maski family ko or close friends na iba outside sa church, maski sa church din naman, hindi talaga nila alam. So, mahabang usapan po siya. And by God's will or kung ano man po yung gusto pagawa sa akin ni Lord and i-share balang araw, is masasabi ko po kung paano yung addiction na yun. Pero, if I'll be honest po, yun po talaga isa sa main struggle ko ngayon. And since actually before pa ako maging Christian, 10 years ago. So, hanggang ngayon, it's sobrang matindi siya kasi dahil po dun sa addiction na yon sa porn, ito po yung nag-result sa third letter na tayo ng happy, diba? Sa letter P, yung poor. Nakakaiya. Parang, ang hirap pa. Parang feeling ko kasi umi-image ako sa social media. Pero, poor po talaga ako. Maniwala po kayo. Mukha lang po akong rich. Hindi ko alam baka gawa ng filter ng camera. Pero, I'm poor po kasi I have, feeling ko mas sabi nga ng isang kaibigan ko rin. Dami kong friends, diba? Mukhang mas mayaman pa po yung mga pulubi sa akin. I mean, hindi ko, anong tawag dito, baka ma-misquote tayo. Kasi yun nga, yung iba, diba, yun nga, yung mga mahihirap or yung mas mahirap, sabihin na lang natin mas mahirap pa sa akin is wala silang utang. Pero ako po, mahabang kwento rin siya. And yun nga po, gaya nung sa addiction. Praying po kung by God's will, if kaya ko siyang i-share, sobrang, kung bakit po ako naging poor, is, actually, parang sa una ko atang vlog, medyo na-share ko na siya about yun sa situation ko ngayon. Yun nga, I have, feeling ko nasa 3 million na po yung utang ko sa bangko, online lending app, and hindi ko po kayo in-encourage sa ilang mga kaibigan ko rin, meron din. And sobrang, grabe lang yung nangyari talaga. Kumbaga sa loob ng 2023, kung di ako nagkakamali, siya nag-start na talagang lumubog ako sa utang, diba? Yung parang mga simpleng ano lang. Then, ayun nga po, umabot na siya sa, hindi ko na nga nako-compute eh. Before, nako-compute ko pa eh. Kasi nga,
gusto ko talaga siyang, I mean, gusto ko pa rin po siya mabayaran kahit na may malaki interest. And ginagawan ko po ng paraan actually. Pero sa ngayon po parang hindi ko talaga alam kung paano ko siya gagawa ng paraan kasi yun nga po, nagkasunod-sunod yung mga problem and sobrang anong tawag dito, hindi ko po talaga masabi na may, actually, hindi ko masabi na may ginagawa talaga ako kasi nga, wala akong maisip na paano ko siya gagawin. I mean, may mga nag-advise na naman sa akin, which is I'm thankful for. Pero, ayun nga, nasa akin talaga, feeling ko ako talaga yung problem. So, feeling ko yung aside sa letter P, dapat meaning ng problem pala, yun, isa pa yun, pwede palang problem, no? Poor problem. Yan, problema, ako talaga yung problema. Pero, yun nga po, sobrang, hirap explain. So, since, basta, pero related po siya yung sa addiction ko and then sa kung bakit ako naging poor. And, ayun, siguro another vlog na lang po. Anyway, let's go to the another P. So, nasa pang-apat na letter na po tayo from the word happy. Patient, as in, pasyente. 2023, actually, parang after ata, ano na ata yun, parang 2023 start na ng parang diba galing lang natin pandemic noon. And nung pandemic kasi hindi ako nagkama, tama ba? Between 2020 to 2022. Yung ganun, diba? Naging pasaway po talaga ako. Sobrang kung anong pinagagawa ko sa katawan ko. Masabi ko, in-abuse ko siya kasi actually sa family po namin, sa mother's side to be exact, karamihan po may mga diabetes na. So, and before po that, actually na ako parang, borderline na talaga before nag-pandemic. So, ayun, umius naman ako actually. Pero nung pandemic, ang daming nangyari, diba? Ayun nga, actually, nagka-COVID din ako noon. Pero, naging pasaway pa rin kasi may mga instance talaga na may ko kasi sa matamis. So, cakes, inumin, anything na matamis. Then, umabot sa during pandemic na yung milk tea, di ba tawag ba? Pandemic pa na yung milk tea. Anyway, minsan umiinom po ako ng 1 litro sa isang araw. Tapos, minsan 2 flavor pa ng milk tea, fruit tea, minsan may yung mga milk tea na may kape, mga ganong flavored. And sobrang ngayon pasaway. Parang inaraw-araw natin. Then yun nga, uso delivery doon, no? Era food delivery pa nung COVID. So ayun, nung mga kasagsagan ng 2022, parang nakaramdam na ako ng symptoms. Yung feeling ko na parang lumilindol din naman and ayun, yun yung isa sa parang kinabahan na ako. So, pa-check ako yun nga, na-diagnose ako noong 2023, early 2023, hindi ko lang matandaan yung exact month. Then, ayun, nag-maintenance na po ako. And, yung gamot ko parang umabot ng almost 4K isang buwan. Then, pwede pa siya bago. Actually, minsan dagdag bawas po siya. Depende sa, may doktor po talaga ako na pinupuntahan. So, siya po yung nagbibigay ng reseta sa akin. And then, sobrang, tawag dito? Yun nga, thankful pa rin po ako. Hopefully, hindi po siya lumalala talaga. Kasi yun nga, minado ako pag na-stress ako or yun, napapainom pa rin matamis or nakikrave talaga ng cake para sumaya. Opo, pampasaya ko po yung cake. Then, ayun lang. Isa pong patient ng diabetes. And sad to say na na-trigger na rin ngayon. Hindi ko alam, tamang word ba yung trigger? Yung hypertension. So, may gamot na rin po sa hypertension. So, ayun po yung
Letter P, another P sa happy din. Lastly, yung why. Why I'm doing this? Parang gusto ko sabihin, Lord, parang damo na sa akin. Uy, pero ano po yun I mean, nakakatawa siyang pakinggan, pero as a Christian, masasabi ko na totoo po yun talaga, yung ganong feeling. And anyway, kwento niya pala. Ito, kwento ko pala to. Dapat ako bida dito sa vlog na to. So, letter Y is yearning. So, may problema po ako sa letter R at S So, yearning. Nag-yearn tayo sa... Actually, nung naging Christian ako, ano ako bida-bida po ako. Actually, minsan may tendency pa rin, pero yun nga lagi ko na lang pag napapansin ko na, ay, Marbs, sinasabi ko sa sarili ko, need ko talagang bantayan yung sarili ko. Yun nga, before kasi gusto ko talaga yung before, lalo yung Christian, yung maging, connected tayo sa mga leaders sa church, sa mga pastor, di ba? May pa ako, gusto ko maging leader, pastor, or kundi yung pastor, connected sa church, may position, or yung mga ganon. Kumaga yung, sabihin natin, famous. So, actually, wish granted naman, or prayer granted, para lang wala Christian way pakinggan. Nagkaroon ng pastor na leader, pero yun nga, lang siya, sandali lang. Pero which is, I'm thankful kasi na-experience ko. And yun nga, may mga nagkaroon din naman ako mga leader from my previous church na inaten ko na sobrang okay siya. Then, pero yun nga, nangyari, diba sabi ko, bida-bida ako. Ako nun parang pag may mga volunteer work or basta kung saan ako pwedeng magpabida. Pagpakitang gilas is nagpa-participate talaga ako. Then, dumating sa point na yun nga, na-realize ko, bida-bida ako. Then, balik tayo sa yearning, diba? Parang layo na nung topic na sinishare ko. It's, kasi, gusto ko talaga magkaroon ng mentor talaga. Yun nga, sa mga ginagawa ko sa buhay. Yun nga, lalo na sa nangyayari sa akin ngayon, sobrang gusto ko someone talaga na parang kape, 3-in-1. Yung mga ganun, siya, financial coach, spiritual mentor, then, creative side, bibigyan niya ako ng advice sa mga ganun, diba? And, about sa family na rin, bigla ko tuloy naisip love life. Wala pala ako. Sad, no? Ba't ba ako nasa sad? Hindi dapat masaya tayo. So, ayun, kaya yearning kasi, yun yung before pala talaga is lalo ng pandemic, yung dati kong leaders, sabi niya nga sa akin, si Jesus talaga yung need ko mentor for me. And I agree, sobrang na-feel ko talaga yun. And yun nga, thankful din sa Holy Spirit, kay Lord, as my spiritual father. Pero siguro may point na, yun nga, na gusto mo meron din yung tao. Yung physical ka na, anong tawag yung nahawa ka tuloy, parang sagwang pakinggan na. Hindi, yung parang at least, kasi si Lord naman talaga, 24/7, available siya sa atin, lalo na sa akin. I mean, sa atin. Yun, pero, ang hirap explain kasi na, yun nga, parang, halimbawa ngayon, ginagawa ko to, ang nag-seek lang talaga ako kay Lord ng Although may mga kaibigan na rin man ako, lalo ng mga brothers na alam na gagawin ko to. Pero, ayun nga, prayer talaga, both sa prayer and someone talaga na alam mo na pag siya yung pwede mong lapitan na hindi naman anytime kasi bilang tao, we're not available 24/7. Si Lord lang talaga. Si Lord lang ang available ng 24/7. It's someone lang talaga na willing kang i-guide and willing ka talagang turuan sa mga gusto mong gawin dito sa mundo. And masasabi ko, ba't parang nagigiling yung camera? And hopefully yun, praying, yearning, na magkaroon before mahuli ang lahat. Wow! Kasi ang dami na nangyari sa mundo, diba? Pero sana yung walang bayad, diba?
Dami ko kasi nakikita sa Facebook. Nagpo-post ng mga ad nila tapos may bayad. So, ayun lang. So, tumatakbo na siya ng, sorry, time conscious po talaga ako. Kaya, napansin ko nasa 20, lagpas 20 minutes na. So, bala ko 10 minutes lang. So, ayun, yun yung meaning ng happy. Diba? Sobrang baliktad. I'm hopeless, addicted to porn, I'm poor, patient, diabetic, diabetic patient. Tama ba? Or diabetes patient? Sorry po Kung mga grammar conscious kayo, patawarin nyo na po ako. Then, yun nga, lastly, yearning. So, kaya I'm happy. Pero, yun nga, kabaliktaran talaga. I'm not happy right now. I mean, sa status ko po ngayon, sa estado ng buhay ko, sobrang, I'm really sad. Pero at the same time, yung ano talaga, ang pinanghahawakan ko na lang talaga yung God's promises. Ito po. Nakikita ba siya? So, every day nagbabasa po ako ng mga quote. And, ayun, so, dito na nagtatapos yung vlog. Inom mo lang po ulit ako ng... Pero, di ba sabi ko may gay? I'm happy. I'm gay. Totoo po yun. I'm gay. And, meaning ng gay, God accepts you or me. Kasi, I'm gay. So, sa next vlog ko na lang po yan kung magagawa ko pa po. Pero, ayun. So, dyan ko muna po tatapusin yung vlog ko na to. Kasi, I want to focus po talaga yun sa pagiging happy. Happy ko, quote and quote. Happy. Yung sa gay, next vlog na. Kung magagawa ko siya. And, pero yun nga, sa mga katulad ko po, God accepts you kung nanonood ka. And, yun, siguro last na lang, ito talaga yung panghahawakan ko na verse, bakit ko siya ginawa is sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 23. And isa po ito sa parang verse na lagi kong binabasa. I'm trying to read every day. Yung sabi dito, hindi ko alam kung saan version to, pero dito, be brave and steadfast. Alam ko sa ibang version, be brave and courageous. I myself will be with you. So, yung I dito si Lord. So, and yung you, syempre ako. Kaya nga, God accepts you or me. And tayo. Yun. So, ayun po. So, again, maraming pong salamat kung umabot ka dito sa dulo ng vlog ko. Thank you very much and God bless you. Pero, siguro, ingin lang po ang favor. If you want to pray for me, appreciate po yan. Sobrang appreciate. And if you want to donate, donate. Hindi. I mean, if may mga Bible verse po kayo na gustong i-share sa akin, feel free to comment po or message. Hindi ko pa kasi alam kung saan ko i-share to eh. So, let's see po. Pero yun, malamang sa YouTube ko to. And then, hopefully, ma-share ko siya sa ibang social media account ko. Pero for now, maraming salamat po and God bless. And yun po, pag-pray niyo po ako and want to share wisdom, advice to Bible verses or kahit ano po, message mo lang po ako. Thank you. God bless.